Sa paglitaw ng pangalawang anyo sa 3 gabunan, tila ba bumalik ang bagsik ng mga sikbin. Kahit nalapnos na ang mga balat nito sa katawan, nagpupumilit pa rin itong sunggaban ang ermitanyo. Subalit sa bawat paglapit ng mga ito sa ermitanyo, sa isang kumpas lang nito sa mga kamay, nasusunog na ang mga sigbin. Nang makita nila Nuli at Danilo ang pagbabagong anyo ng 3 gabunan, kaagad din namang lumitaw ang espiritual na espada ni Danilo sa mga kamay nito. Ang espadang hawak nito ay gamit ng mga sinaunang antingerong mandirigma. Kasabay ng paglitaw sa espada nito ay ang pag-akap naman ng baluti nito sa katawan na kulay ginto. Meron ding kalasag na nakadikit sa likod nito nang siyang sumalo sa mga atake ng mga sigbin. Manghang-mangha noon si Nuli sa abilidad ng kaibigan niya na una pa lamang niyang nasilayan. Habang nakipagpatayan si Danilo sa gabunang kaharap nito at sa mga sigbin, si Nuli naman patuloy pa rin na nakipagsapakan sa mga gabunan dahil ramdam pa niyang malakas pa ang mga kamao niya. Ang ermitanyo naman, parang nilamok na ito sa mga sigbin. Habang katapat nito ang isang gabunan, nakita naman ni Nuling sunog na ang dibdib nito dahil sa bastong hawak ng ermitanyo na may taglay na mga sagradong sumpa na kayang lumumpo ng mga demonyo. Si Lando naman, patuloy pa rin sa pagtataga ng mga sigbin, gamit-gamit ang palakol nitong may mga usal kay ermitanyong Carpio. Subalit nag-alala dito si Nuli dahil nakita niyang may mga kalmot na ito sa katawan na medyo may kalaliman din. Habang si Buning naman, patakbo-takbo ito sa kinaroroonan ni Mang Carpio habang pinagpapana ang mga sigbing patuloy na umatake sa kanila. Si Lidyo naman, nakabantay lang ito sa kinaroroonan ni Mang Carpio dahil kinukontrol nito ang mga barang na nakatanim sa paligid. Ayon kay Nuli, kung hindi butas-butas ang mga katawan ng sigbin, yung iba naman, natumba na lang ito ng biglaan dahil sa mga barang na ginawa ng matandang si Carpio. Sa ilang minutong pakipagbuno ni Nuli, hindi na kinaya ng katawan niya ang pisikalang suntok sa gabunan dahil bigla-bigla ding nag-anyong usok ang gabunang kaharap niya doon sa ere. Kaagad din siyang nagpakawala ng mga Latin sa paligid upang tawagin ang kampila ni Arkanghel at ang baluting nagliliyab. Nang makita ng katunggali niya ang kampilan niyang nagliliyab, napaatras naman ito ng bahagya sa kanya. Dahil alam nitong kampilan ng mga immortal ang hawak-hawak niyang sandata. Dahil sa paglitaw ng baluti at ng kampilan niya, bahagya namang natigilan ang digmaan dahil pinagtinginan si Nuli ng lahat ng mga nilalang sa paligid. Kaya naman yun napatitig sa kanya ang lahat dahil sa liyab na ginawa ng baluti ni Nuli. Naging sila Mang Carpio at Danilo napatigil din sa pakipagbuno sa mga kalaban dahil sa init ng presensya ni Nuli. Subalit dahil sa pagtigil ng lahat, nagkaroon naman ng pagkakataon ang 2 gabunan para sunggaban ang ermitanyo. Nakatalikod noon ang ermitanyo ng sunggaban ng 3 gabunan, kaya't napasigaw si Nuli dito ng, "Manong, magbantay ka, may kalaban sa likod." Sigaw ni Nuli sa matanda. Subalit hindi pa man nakatama ang 3 gabunan sa ermitanyong nakatalikod, bigla na lang nanigas ang 3 gabunan sa pagkakatayo nito. Hindi kayo nag-iisip, kaya't mauna kayong mamamaalam sa mga sungaw mong kaanib. Wika ni Manong Duming. At kaagad itinutok sa pagmumukha ang mga gabunang kanyang nadakip
ang kanyang basto na may bungo ng trabongko. Sa pagharap ng trabongkong yun sa tatlong gabunan, nagpakawala ito ng enerhiyang nagsisimbolo ng isang buhawi na humigop sa kaluluwa ng mga gabunan. Nagsisisigaw noon ang tatlong gabunan na para bang sinapilitang hinugot nito ang kanilang mga kaluluwa. Nang mawala na ang ingay ng mga gabunan, ay ang pagbaksak naman ng mga katawan nito sa lupa. Habang sunog na sunog ang buong katawan at wala ng buhay. Habang nakipaglaban naman sinuli sa pinakapinuno ng gabunan, ramdam naman niya ang labis nitong galit dahil talagang binigyan siya nito ng matinding duelo. Sinuli, sinuwag siya nito ng sinuwag dahil dumulas lamang ang mga kuko nito sa kanyang katawan. Sa bawat sangkaan nila ng pinunong gabunan, kapag nahawakan siya nito, ay talagang hinagi siya nito sa malayong parte ng kakahuyan. Kaagad naman siyang tumayo sa pagkakatumba dahil sa bawat hagis ng nilalang sa kanya. Kaagad din itong lumipad papunta sa kanyang kinaroroonan dahil ang gabunang nakaharap niya maraming abilidad kumpara sa kasama nitong gabunan. Magamat alam niyang sunog ito kapag matamaan sa kanyang kampilan, subalit kahit anong hataw niya dito, bigo siyang matamaan ito sa katawan. Dahil kapag makorner na niya ito, kaagad din itong mag-aanyong usok at umahalakhak sa kakatawa. Noong mga oras na yun, aninong pinaglalaroan lang nito sinuli sa kaharap niya ng gabunan. Sa paglitaw ng gabunan sa kanyang likuran, pinakiramdaman lang muna niya ito. At nung naramdaman niyang sunggaban na siya nito sa likod, kaagad din naman siyang naghahanda para ilagan ang atake nito habang nag-usal para taglayin ang mga anino ng bubuyog. Sa pagsugod ng nilalang ay bigla itong natigilan dahil sa paglipat ni Nuli ng pwesto. Akala mo ikaw lang ang may alam sa ganong aral. Hindi ako pumalag sa iyo kung alam kong lugi ako sa duelo. Ito, salagin mo hanggat kaya mo. Wika ni Nuli dito at kaagad naglalaho sa harapan ng gabunan. Dahil sa pagkawala ni Nuli sa harapan ng gabunan, animoy nataranta noon ang gabunang kaharap niya dahil nagpaiwan sa kanyang pwesto ang kanyang anino. At ang masakla pa sa paningin ng gabunan ay gumagalaw ang anino ni Nuli na parabang may sarili itong buhay. Paglitaw ni Nuli sa likuran ng gabunan, bigla namang gumalaw ang anino at pinaghataw ang gabunan sa hawak nitong kampilan na inkarnasyon ni Nuli. Pero walang kaalam-alam ang gabunan na ang totoong kalaban niya ay nasa likuran lang niya. Nang hatawin na ito ni Nuli sa bandang liig, bigla naman siyang natigilan nang merong animoy malaking kamay na humatak sa kanyang katawan paibabaw. Kasabay ng paghatak sa kanya ng nilalang na yon ay ang pandidilim naman ng kanyang paningin na parabang nasa kawalan siya. Dahil sa kanyang mga naranasan, nagsisigaw siya noon habang sinasambit ang ermitanyo. Sigaw siya ng sigaw noon na parabang katapusan na niya. Pero bigla siyang napatigil nang merong nagsalita sa kanyang harapan ng, "Magdasal ka na sa Panginoong nakilala mo. Sabihin mo na magpasundo ka na muna sa kanya." Wika ng gabunan. At kasabay nagpagsasalita nito, paulit-ulit naman siyang sinaksak nito sa tiyan. Gamit-gamit ang mga kuko nitong animoy sa bakal ang tigas. Sa patuloy na pagsaksak sa kanya ng nilalang, naramdaman naman niyang malapit ng butasin ang suot-suot niyang baluti. "Hindi ako papayag na manaig ang kasamaan sa panig niyo.
Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mong karamaldumal sa mundong ibabaw. Sagot naman ni Noli dito kahit hindi niya nakikita ang gabunang nagdala sa kanya sa ibang dimensyon. Mabuti na lang dahil bago siya humarap sa gabunang yon, ginawa niya ang lahat upang hindi magawang kontrolin ang gabunang yon ang kanyang mga bibig. Nung una kasing nakasagupa siya ng gabunan, ganon na ganon ang ginawa sa kanya. Kaya't wala siyang kalaban-laban kapag ginamitan siya nito ng mga panghuling alas. At kahit anong sambit niya sa mga usal na pumasok sa kanyang isipan, hindi lilitaw ang mga yon dahil iba ang masasambit niyang mga Latin. Sa paglitaw ng mga usal sa kanyang isipan, dali-dali naman niya itong binanggit. Nang pagbanggit niya ng mga kataga na yon, mas lalo pa siyang pinagsasaksak ng gabunan dahil sa bawat litrang binanggit niya, animoy nasasaktan ang gabunan. Ilang sandali pa, bigla naman siyang nabuhayan nang meron siyang marinig na isang buses ng babae. Umahon ka, Noli, sa pagkakadapa mo. Tumayo ka at lumaban para sa ikabubuti ng ating mundo. Sa ngalan ng tagapaglikha, bigyan mo ng liwanag ang taong napili kong tagapagligtas ng isang katauhan. Wika ng kanyang gabay na isang diwatang si Maria. Nang matapos magsalita ang kanyang gabay, unti-unti siyang nakakita ng liwanag sa buong paligid at doon bumalik ang kanyang pandinig. At narinig na rin niya ang kasalukuyang digmaan sa pangkat ni Mang Carpio. Ang ipinagtataka lang niya, biglang nag-iba ang lugar. Nang makakita na siya, doon niya nakita ang itsura ng gabunang patuloy na sumaksak sa kanyang tiyan. Bukod sa mukha nitong gabunan, nagkaroon din ito ng dalawang matataas na sungay sa ulo. At kasabay ng pagkakaroon niya ng paningin, ay ang pagkalas naman ng mga kadinang nakagapos sa kanyang kamay at paa. Kaagad niyang sinipa ang gabunan sa dibdib, kaya't napatilapon ito sa medyo malayong parte ng kakahuyan. Pagtayo niya, dali-dali naman siyang nag-uusal upang tawagin muli ang kampila ng nagliliyab. Magamat hindi niya kabisado ang lugar, maigi naman niyang pinagtuunan ng pansin ang kalaban. Dahil kapag naliyat siya dito, baka sa pangalawang pagkakataon, hindi na siya makatakas dito. Sa pagtayo ng gabunan para siya'y atakihing muli, kaagad din naman siyang naglalaho at nagpaiwan ng inkarnasyon sa lupang tinatayuan niya. Dahil sa pag-akalang siya pa rin ang nakatayong may hawak ng kampilan, yun ang sinunggaban ng gabunan. At dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon si Noli upang matamaan ang gabunan. Sa pagtama ng kampilang nagliliyab sa katawan ng gabunan, kagad din namang umapoy ang nagawa niyang sugat sa katawan nito. Ngayon, katapusan mo na, gabunan. Ikaw naman ang magpasundo kay Satanas para sa paglakbay ng kaluluwa mo patungo sa impyerno. Wika ni Noli dito. Habang nagliliyab ang gabunan, napatawa naman ito ng, "Oo, mapatay mo nga ako. Pero ibalik pa rin kami ng aming Panginoon sa mundong ito, makalipas ang 100 taon." Wika ng gabunan habang unti-unting kinain ang buong katawan nito sa apoy. Ang sandata kasing hawak ni Noli, kapag makagawa ito ng maliit na sugat sa mga nilalang na panig sa kaliwa, magdudulot ito ng apoy na sumpa para sunugin ang katawan mo. Kapag umapoy na kasi ang sugat sa katawan ng isang nilalang dahil sa hiwa ng kampilan na yon, kahit mag-anyong uso ka pa, hindi na mamamatay ang apoy na yon hanggat hindi natupok ang katawan mo. Sa pagbagsak ng katawan ng gabunan sa lupa habang umaapoy, kitang-kita naman ni Noli
ang pagbabago ng mukha nito. Galing sa mukha ng mabangis na gabunan, bigla yung naghugis sa mukha ng normal na tao. Nilapitan ni Nuli ang patay na katawan nito at itinusok ang kampilan niya sa lupa malapit sa bangkay nito. Kung hindi kayo nagpadala sa impluwensya ng Diablo, sana malaya pa rin kayo kasama ang mga tao. Wika ni Nuli habang inaantay ang katawan ng gabunan na maabos sa lupa. Nang makita niyang wala na ang katawan ng gabunan, kaagad din naman siyang bumalik sa kinaroroonan nila Manong Duming. Sa pagbalik niya sa kinaroroonan ng ermitanyo at ni Manong Carpio, nakita niyang wala na doon ang pangkat nila Danilo. Ang tanging naiwan doon ay ang mga katawan ng sigbin na nakabulagtang walang buhay sa lupa. Sa patuloy ng pagtakbo niya, nakakita siya ng bakas ng digmaan papuntang gubat. Nang makarating na siya doon, nakita niyang nakipagdigma pa rin sila Mang Carpio at Manong Duming sa mga sungaw na natira. Pero ang ipinagtataka niya rito, hindi kasamang nakipagdigma sina Lando at Buning. Nang makita niyang hindi kasama sa digmaan ang tatlo nilang kasama, dali-dali namang lumapit dito si Nuli at palingalinga kung saan sina Lando. Sa pagbaling ng paningin niya sa buong paligid, nawala naman ang kaba niya sa dibdib. Nang makita niya ang tatlo nilang kasama na si Buning, Lidyo at Lando na nakaupo sa puno ng akasya habang nakapikit ang mga mata. Dali-dali naman siyang tumakbo para lapitan ang mga ito, para tingnan ang mga kalagayan. Paglapit niya dito, nakita niya si Buning na nakahiga sa lupa habang duguan ang hita nito. Habang si Lando at Lidyo, nakasandal ito sa puno habang puno ng kalmot ang mga buong katawan. Lando, anong nangyari kay Buning? Sambit ni Nuli habang binangon ito sa pagkakahiga. Pagbangon niya sa katawan ni Buning, nakita niyang may kagat ito sa bandang hita at alam niyang kagat ito ng sigbin. Tulungan mo na lang sila, Nuli. Okay lang ako rito. Magpapahinga lang ako. Wika dito ni Buning habang hinang-hina ang katawan. Subalit pagtingin niya kay Lando, nagulantang siya sa kalagayan nito dahil mas grabe ang tinamo nitong sugat sa katawan. Magamat puro bugbog ang katawan nito, nakakaya pa rin itong ibuka ang kanyang mga mata. Kahit puro nakalmot ang buong pagmumukha nito. Kaibigan, patawad. Dahil sa kababayaan ko, nalagay kayo sa alanganing sitwasyon. Wika ni Noli dito habang iyak siya ng iyak dahil sa nakakagulat na pangyayari. Si Lidyo naman, sumusuka na ito ng dugo sa kanyang bunganga nang siyang ikinataranta ni Noli. Nakasabit ito sa mababang parte na sanga ng kahoy habang hinang-hina na rin. Kahit ganon ang kalagayan nito, hawak-hawak pa rin ito ang kanyang sandata. Binuhat ni Nuli ang katawan nito at dinala sa kinaroroonan nila Buning. Sa bawat salita ni Nuli kay Lidyo, tanging pagtitig lang ang nagawa nito dahil sa pinsalang natamo nito sa katawan. Sigaw ng sigaw si Nuli noon habang nakatingin sa kinaroroonan nila Danilo, habang patuloy na sinasalag ang bawat atake ng mga sungaw na para bang may mga kamaong bakal. Kitang-kita niya noon ang paghihirap ni Danilo para lamang salagin ang mga atake ng sungaw. Napapalipat-lipat ng atake. Si Manong Duming naman, kitang-kita din niya ang mga kilos nito para lamang hindi gaano mapuruhan si Danilo sa mga kalaban. Sa kalaban kasi nilang mga sungaw,
Sa 10 bilang nito, 3 pa ang napapatumba nila Mang Carpio at Manong Duming. Si Mang Carpio naman, wasak-wasak na ang damit nito at may ilang mga sugat din sa katawan. Dahil sa mga nakikita ni Noli, nakaramdam naman siya ng kaunting galit sa ermitanyo kung bakit hindi pa nito pinatumba ang lahat ng kalaban at dumating pa ang puntong ikakamatay pa ng 3 nilang kasama. Maya-maya pa, kitang-kita niya ang pagtilapon ni Danilo dahil sa paghagis ng sungaw sa kanya. Dahil sa mga nakikita niya, hindi naman niya alam ang kanyang gagawin. Dahil kapag iwan niya ang 3 niyang kasama, baka matuluyan pa itong mawala ng buhay. Dahil maaring meron pang mga sigbin sa paligid na nagmamasid lamang. Habang tinitingnan niya ang lahat niyang mga kasamang naghihingalo, tanging pagtulo na lang ng mga luha niya sa mga mata dahil sa paghihirap ng mga ito. Subalit bigla siyang natigilan nang magsalita ang kanyang gabay sa kanyang isipan ng, "Kumilos ka, piniling tagapagligtas, habang hindi pa huli ang lahat. Banggitin mo lamang ang mga lati na paulit-ulit na pumasok sa iyong isipan at tanggalin mo ang inyong mutyang suot at paisa-isang ilapat sa dibdib ng mga kasama mo ang simbolo ng mutyang hawak mo." Wika ng diwata sa kanyang isipan. Dahil sa mga narinig niya, dali-dali naman niya itong ginawa ang mga bagay na iyon. Subalit nang tapos na niya itong malapatan ukol sa utos ng diwata, bigla namang tumigil ang paghinga ng kasama niya na para bang nawala na ito ng buhay. Lando, Buning, huwag muna ngayon kaibigan. Magsama-sama pa tayo. Wika ni Noli habang inalog-alog ang mga kasama niya. Subalit wala na talaga. Pagbaling niya sa tingin sa kinaroroonan ni Ermitanyo, kitang-kita naman niya ang paghirap nito at paminsan-minsan tumatakbo-takbo ito para lamang maiwasan ang atake ng 4 na sungaw. Ang ipinagtataka ni Noli sa mga sungaw na yon, bagamat sunog-sunog na ang mga katawan nito dahil sa baston ng ermitanyo, malakas pa rin ang mga pangangatawan nito na para bang palagi itong may hinuhugot na lakas. Iniwan niya ang 3 niyang kasama habang wala ng buhay. Dahil sa galit at puot niyang nararamdaman, sumugod siya sa mga sungaw habang tumatakbo ng napakalakas. Pagdating niya sa kinaroroonan ni Danilo, nagulat naman ito dahil sa pagdating niya. Kitang-kita niya ang mga malalalim nitong sugat sa katawan dahil butas na ang baluti nitong suot. Sinabihan niya itong umatras na muna sa laban dahil halos mawasak na ang kalahatang baluti nito. Nang makita siya ng 2 sungaw na parating, kaagad din naman niya itong sinunggaban. At doon niya naranasan ang lakas ng mga pinuno ng mga sungaw. Sa pagtama ng mga kamao niya sa katawan ng mga kalaban, laking gulat niya dahil halos kasing tigas ng bato ang katawan nito. Subalit nang taglay na niya ang kampilan ni Arkanghel, tumawa lang naman ang isa dito na para bang minamaliit ang taglay niyang sandata. Kaya't dahil sa inis niya, kaagad siyang sumugot at inundaya ng saksak ang isang sungaw na nakaharap sa kanya. Pagtama ng kampilan sa may bandang gilid nito, laking gulat ni Noli dito dahil hindi man lang umapoy ang kanyang espada sa ginawa niyang sugat dito. Paulit-ulit niyang hinataw ang mga sungaw, subalit kahit nasugatan na ito, hindi man lang ito umapoy. Ang nagawa rin niyang sugat sa katawan nito, kaagad yung naghilom sa hindi malamang dahilan. Nang isa pang hataw niya dito, bigla naman siyang napatilapon sa mismong puno ng kahoy.
dahil sinalag lamang nito ang kanyang sandata gamit-gamit ang kabila nitong kamay. Dahil sa mga naranasan ni Noli, para naman siyang nawala ng pag-asa na magtagumpay sa laban na iyon. Gumamit na rin siya ng mga panlinlang noon, gaya ng mga anino. Pero kahit nagawa na niyang maglalaho, bigo pa rin siyang masugatan ang mga ito. Hanggang sa muli siyang nadakip ng mga ito at paulit-ulit siyang ibinato nito sa lupa. Kung wala lang ang mga bakod at puder sa kanyang katawan, malamang durog-durog na ang buto niya kahit mayroon pa siyang baluting suot. Nang makawala siya sa pagkakadakip na iyon, agaran naman ang pagtakbo niya para makalayo rito. Ginamit na rin niya ang lahat niyang nalalaman pero wala pa ring talab yun sa mga pinuno ng mga sungaw. Hanggang sa magsalitang muli ang kanyang gabay ng, Sa pagkakataong ito, Noli, hindi gagana ang kampilan mo sa mga nilalang na yan dahil sa mga demonyong nagtulong-tulong para palakasin ang mga alagad nito. Ilang taon ka ring sinusubaybayan ng mga yan para makontra ang mga taglay mo sa katawan. Kaya't gagamitin mo ang mga ilang mga sandatang ito para ikay magtagumpay sa laban. Gawin mo ang ritual na ito para tawagin ang espada ng mga cherubim. Pero magdahan-dahan ka sa paggamit ng sandata na ito dahil may kalakip itong kabayaran. Magagamit mo yan, Noli, sa lahat ng kagipitan. Mag-iingat ka, Noli. wika ng kanyang gabay sa kanyang isipan. Matapos marinig ni Noli ang mga bagay na iyon sa kanyang gabay, magamat duda siya sa kanyang gabay, ginawa pa rin niya ang mga bagay na iyon. Nang tapos niyang gawin ang ritual na iyon, laking gulat niya nang lumitaw sa kanyang mga kamay ang espiritual na espada ng cherub. Sa hindi nakakaalam sa mga cherub, isa itong pinuno ng mga anghel nang siyang nagbabantay sa lahat ng nasasakupan nito. Maaring ito ang pinakamalakas sa lahat ng mga anghel. Habang hawak-hawak niya ang sandatang iyon, si Manong Duming naman, napilitang paganahin ang mga mutya ng dilubyo upang mahirapan ang mga sungaw. Sa paglikha ng malakas na ulan, sinabayan naman ito ng malakas na hangin. Halos bumabaha-baha na ang kinaroroonan ng lahat dahil sa tindi ng ulan nang bigla lamang sumulpot. Kaagad siyang nag-anyong anino upang subukang paslangin ang isang sungaw na patuloy na umatake sa dalawang ermitanyo. Paglitaw niya sa harapan ng isang sungaw, kasabay naman ang pagsaksak niya sa katawan ng sungaw sa hawak niyang espada ng mga cherubim. Maniwala man kayo o sa hindi, nang tumama ang espada na yon sa katawan ng sungaw, kahit malabakal ang kunat nito, nagawang makatagos ang espada na yon sa nilalang. Pagbunot niya sa sandatang yon, kasabay naman ng pagbagsak ng katawan nitong wala ng buhay. Kaya't upang hindi na mahirapan ang dalawa, kagad siyang sumausaw sa laban dito. Sa pagpasok niya sa kinaroroonan ni Mang Carpio, nang makita siya nito, maging ito ay napilitang lumayo sa takot na baka matamaan siya sa hawak na espada ni Noli. Delikado kasi yun sa nilalang na may taglay na aral sa kaliwa dahil kahit may alam ka pa sa kanan, hindi ka sasantuhin ng espada na yon. Nang sila na lang ni Manong Duming ang natirang nakipagpatayan sa mga sungaw, ginawa naman ni Noli ang lahat niyang nalalaman. Paghataw ni Noli sa isang sungaw, sinalag pa nito ang kanyang hawak na sandata. Sa pag-aakalang hindi pa rin ito tatalab sa mga katawan nito dahil kamay nito ang ginawang pansalag sa espada ni Noli. Nalaglag ang kamay nitong biglang naputol sa pagtagos ng espada sa kamay nito. Sakto namang tinamaan din ang tagiliran ng sungaw.
Kaya't dahil doon, halos maputol ang katawan nito dahil sa talas ng sandata na yon. Nang makita ng tatlong sungaw ang pagbagsak ng mga kasama nila, bigla naman itong nagsitakbuhan para takasan ang pagwawala ni Nuli. Subalit hindi pa man ito nakalayo. Bigla na lang nagsiputulan ang mga liig nito dahil kaagad nag-aanyong anino si Nuli at kaagad niyang hinabol ang mga ito at pinutulan ng mga liig. Nang maubos na niya ang mga ito, nakatayo naman siya sa kakahuyan habang nakatingin kila Manong Duming at Mang Carpio. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, bigla naman siyang natumba sa kanyang kinatayuan. Nawalan siya ng malay matapos niyang mapaslang ang lahat ng mga kalaban. Paggising niya, nakita na lang niya ang kanyang sarili na nasa loob na siya ng isang silid ng kubo. Subalit laking gulat niya nang merong pumasok na isang lalaki sa kubong kanyang kinaroroonan. Dahil nakita niya si Buning na may hawak-hawak na isang palayok na may lamang mga halamang gamot. "Buning, buhay ka!" Wika ni Nuli sa pagmumukha ni Buning. Nang marinig ito ni Buning, napangisi lang naman ito na nakatitig sa kanya. Niyakap niya ito, hinawakan niya ang hita nito kung saan naroon ang kagat ng sigbin. Pero sa pagtingin niya sa hita nito, wala na ang sugat doon. "Oy kaibigan, anong ginagawa mo dyan? Wala na yung sugat ko dyan. Diba, ginamot mo ko, diba?" Wika nito sa kanya. Dahil hindi pa rin siya makapaniwala, lumabas siya ng kubo. At paglabas niya ng kubo, nakita niya si Lando at Lidio na nakipag-inuman sa dalawang ermitanyo. Nang makita siya nito, ang wika naman ni Manong Duming ay, "O Noli, mabutit gising ka na. Halika, tumagay ka rito." Wika naman ni Manong Duming. Si Danilo noon at si Lidio, nakaupo lang ito na parabang walang nangyayari. Tumawa lang noon si Lando habang nakatingin sa kanya. Dali-dali siyang lumapit sa mga ito at maiging tinitingnan ang mga pagmumukha nito. Magandang umaga sa iyo, kaibigan. Musta yung kalagayan mo? Hindi ka na ba nahihilo? Wika ni Danilo sa kanya. Nang marinig ito ni Nuli, nagulat naman siya dahil siya sana ang magkumusta dito. Nang lapatan niya ito ng mutya, nawalan nga yun ng buhay, di ba? Pero nung pagising niya, buhay ang mga ito. Ayon kila Manong Duming, nang matumba daw si Nuli sa gitna ng kakahuyan, ay ang pagkasabay naman ng pagsitayuan ng tatlo na parabang biglang nawala ang sakit sa mga katawan nito. Ang akala pa nga ni Nuli ay patay na yung tatlo dahil sumusuka na yun ng dugo sa kanilang mga bibig. Okay lang ako, kaibigan. Ako nga sana ang mangumusta sa inyo dahil akala ko wala na kayo eh. Wika naman ni Nuli dito. Tinagayan siya ng tuba ni Danilo at patuloy silang nag-uusap. At habang nag-uusap sila habang nag-inuman, nagwika naman sa kanya ang ermitanyo ng, "Ano bang ginawa mo, Noli? Bakit ibang sandatan naman ang ginamit mo kagabi? Pero ayos, nagawa mong mapaslang ang lahat ng mga sungaw na yon. Kaya lang naman ganun kakunat ang mga katawan ng mga nilalang na yon. Dahil nga sabi ko sa iyo dati, nagmula ang kanilang lahi sa mga manggagamot at sinangla lamang ang kanilang mga kaluluwa sa demonyo.
Kaya ganun kalakas ang mga yon. Dahil sa ilang taon ka ring pinagmasdan ng mga yon upang pag-aralan ang lahat ng taglay ng katawan mo. Mabutit nga lang, nagawa mo silang mapaslang. Wika naman ni Manong Duming. So hanggang dito na muna mga kaermitanyo, pero ayos yung kwento natin, di ba? Dahil nung nilapatan niya ng mutya ang tatlo niyang kasama at nung nawalan siya ng malay, yun pa daw ang nagbubuhat sa kanya sa kubo. So anong nangyari? Biglang nabuhay yung tatlo. So dahil na rin sa utos ni Diwatang Maria, di ba? Sinabihan siya, kaya yun, nabuhay ang tatlo niyang kasama. Kung hindi niya yun ginawa, sigurado, patay na yung tatlo. At saka ayos, di ba? Yung kampila ni Arkanghel, hindi pala tumalab sa grupo ng mga sungaw. Dahil punong-puno ng pangontra ang inahanda nun bago maganap ang labanan. Pero ayos din, dahil pinahiram siya ng malakas na espada na pagmamay-ari ng isang tsirop.